Itong liit na to, halos katumbas na ng power station na ito. Sa mga nagtatanong guys kung bakit ko binara yung video ko nung una, kasi merong mga mali doon, meron akong hindi naayos. Katulad doon sa computation. Tapos medyo kulang din yung review natin, kulang ng mga capacity test. Marami kasi nagreklamo na ano daw, na hindi daw nakatulad ng dating mga review natin. So ngayon, punuin na natin, lagyan natin ng capacity test, yung actual capacity test, tapos i-tear down na natin to. Napakadami yung request ha. Akala nyo ang dali-dali to, pag to nasira, sayang to. At eto na guys yung ating power bank na buksan ko na. Ayan. So, bali yung kanyang battery ay 6 na buo, 6 na cell. At kada battery is merong 3.7 volts. So, wala lang nakalagay kung ilang milliampere siya. Pero kung 70,000 milliampere hour, ay i-divide lang natin siya sa 6. Kaya magkakaroon tayo ng ano to, 11 point something na milliampere hour. So, bali kada isang battery ay nasa 11,000 milliampere hour. Ito nga pala yung size ng 10,000 mAh at base naman dito, ito yung kanilang 11,000 mAh mahigit. So, almost same lang naman yung kanilang size. Mas malapad lang ng konti itong nasa 11,000 mAh at itong ating 10,000 is medyo maliit. Ang nilamang lang nitong ating 10,000 mAh is yung haba. Pero sa kapal tsaka sa lapad is mas lamang itong ating 11,000 mAh. Eto na yung pinakabagong power bank ni Tranyo, ang TF17 na grabe guys, meron siyang napakalaking battery capacity na 70,000 mAh capacity. Grabe, sobrang laki niya. Ito na yata ang pinakamalaking capacity na meron yung power bank na Tranyo ngayon. At kung hindi nyo man na itatanong, pagdating lamang sa design, masasabi ko na ito na talaga yung pinamagandang power bank na meron ang Tranyo. Kasi kita nyo naman, napaka-aesthetic niyang tingnan, napakalinis, at dagdag pa doon yung kanyang battery indicator ay naka-digital display na rin. Guys, ano masasabi nyo sa kanyang design? Ayan o. Comment down sa ating comment section below. Siyempre, kung may maganda, meron din namang pangit sa power bank na to, syempre. Kaya lahat ng yun ay sasabihin ko sa video nito. By the way, ang price nga pala nito ngayon is nasa 2,399. Pero minsan, bumababa naman yung presyo, depende kung meron silang mga promotion or discount. Kaya, ilalagay ko yung link nito sa ating description below tsaka sa ating comment section. I-click nyo lang yun para makita nyo kung ano nga yung actual price ngayon na kayo ay nanonood. Dahil nga nasa 70,000 mAh yung kanyang battery capacity talagang malaki, expected na talagang natin na talagang siya is mabigat. Ang timbang nga pa nito is umabot ng 1,450 gram or 1.45 kilogram. Meron tayo ditong power button, tapos yung ating battery percentage or yung ating battery indicator. Meron tayong micro USB input, meron tayong USB input and output, maximum of 18 watts. And then meron tayong dalawang USB-A, maximum of 12 watts. At meron tayong isa pang fast charging USB din na kaya hanggang 22.5 watts. All in all, meron tayong 2 input ports, yung ating micro USB at yung ating Type-C. And meron tayong 4 na outputs, yung ating Type-C at 3 USB-A. Pagka-receive ko nga pala ng power bank na to is nasa 79% pa yung kanyang laman. Kaya naman, chinarge ko itong aking power bank din na 60,000 mAh na nasa 10% yung laman. Pero hindi niya na full charge at umabot lamang siya ng 83%. Okay lang naman yung kahit hindi niya ma-full charge ito kasi nga naman yung laman naman ito is factory charge pa lang. And now, punta naman tayo sa charging test para malaman natin kung gaano nga ba kabilis o kabagal bago ma-full charge ang power bank na ito. Kasi naman talagang napakalaki ng kanyang capacity kaya talagang expected na natin na matagal siyang ma-full charge. Una ko siyang charge gamit yung Type-C to Type-C na fast charging at umaabot naman yung kanyang charging power ng 20 watts. Tapos na full charge siya sa loob ng 12 hours. Which is okay din naman, masasabi ko naman na true rated naman yung kanyang capacity. Kasi ang capacity nito is 259 watts hour. Kung i-divide natin sa 20 watts na charging power, ay magkakaroon tayo ng 12.95 something na hours bago siya ma-full charge. Kaya para sa akin, totoo naman yung kanyang capacity.
Then syempre sinamantala ko na rin, chinarge ko na rin gamit yung micro USB. Yun nga lang, dun ako nagkaroon ng konting problem sa micro USB kasi medyo matagal siyang mag-charge. Umaabot lamang siya ng 3 watts hanggang 4 watts. Kaya ang ginawa ko ay gumamit ako ng decoy para matrigger yung kanyang QC at tumaas yung kanyang charging power kahit hanggang 10 watts man lang pataas. Kaya napilit ko siyang ma-full charge sa loob ng mahigit 24 hours. At base naman dito sa aking USB meter, umabot naman sa 259 watts hour mahigit pa yung kanyang na-consume. That means tama naman yung kanyang capacity or true rated naman kasi ang capacity ng power bank na to is 259 watts hour. Ngayon naman ay tingnan naman natin or i-test naman natin yung kanyang mga charging ports kung compatible nga ba sa QC or fast charging or kung ilang maximum volts yung kaya nilang ibigay. Unahin na natin dito sa ating USB-A. Meron tayong 5 volts. Let's try kung lilipat. 9.36 volts. 12 volts. Ayun, sa 15 volts at sa 20 volts is wala. So, okay naman. Tama naman yung nakalagay sa kanyang specification na hanggang 12 volts. And next naman is yung ating Type-C. Kasi yun lang naman yung compatible sa QC, itong ating USB-A at itong ating Type-C. Ayan, meron tayong 5 volts, 9.35 volts, 12 volts. Ayun, sa 15 at 20 volts ay wala na rin. So that means tama naman yung kanyang mga nakalagay sa specification. Compatible naman sa fast charging itong ating Type-C at itong isang USB-A. Ngayon naman isusubukan ko kung pwede nga ba tayo mag-charge ng 4 na devices ng sabay-sabay. Okay, unahin natin sa iPhone. Yun guys, nagcha-charge na. Okay, nagcha-charge na rin. Okay, nagcha-charge na rin. And then, try natin yung Type-C. Ayun, nag-reset sila. And, ayun. Hindi gumagana yung Type-C, guys. Hindi natin tagtagan itong power bank na to kasi ito is fast charging. At hindi niya kaya magsabay ng 4 na devices ng may isang fast charging. Kaya, maglagay pa tayo ng isang device na hindi compatible sa QC or PD. Ayun guys, nagcha-charge siya. Ayun, meron siyang kulay pula. So that means guys, 4 na devices nagcha-charge ng sabay-sabay. Yun nga lang is regular charging lang or 5 volts lamang. And now, ilang beses nga ba tayo makakapag full charge ng cellphone gamit itong ating 70,000 mAh na power bank? So, ang gawin lang natin ay i-divide lang natin yung kanyang power. Ang battery capacity ito o yung kanyang total power is 259 watts hour. Ayan. So, ang gawin lang natin ay divide natin siya kung ilan yung power ng ating device or ng cellphone na gagamitin. For example, ang ginagamit ko itong Tecno Camo 19 Pro, meron siyang 5,000 mAh na battery capacity or equivalent to 18 watts. Kaya, i-divide lang natin siya sa 18 watts at dahil dito magkakaroon tayo ng sagot na 14 point something mahigit. So, stick na lang tayo sa 14. That means, 14 times na kayang i-full charge itong ating 70,000 mAh na power bank, itong aking 5,000 mAh na battery or na cellphone. Pero may mga instances guys na kahit mas mataas yung capacity ng power bank natin ay hindi niya ma-full charge yung mga i-charge pa nating device. For example, ito. Ito, 192 watts hour lang yung capacity. Samantalang ito naman, 259. That means mas mataas talaga yung capacity nito. At kung isipin natin, is kaya talagang i-full charge itong power bank na to. Pero ang nagiging problem lang guys, pag charge natin itong power bank na to dito at nag-activate na yung kanyang fast charging or 18 watts, ay mabilis uminit yung power bank natin. Kasi nga naman, na maximum niya yung nakuha niya yung maximum power na kayang ibigay lamang nito at mas mabilis uminit. Kapag mas uminit siya, mas maraming power yung nasasayang or nagkakaroon ng loss of efficiency, ganon. Hindi lahat ng power ay napupunta dito at yung iba ay natatransform lang into heat. Ngayon naman ay punta naman tayo dun sa pinaka-request nyo talaga, yung ating actual capacity test. So para naman mas madali para sa part ko, ang ginawa ko ay ginamit ko yung ating 5 watts na ceiling fan. Ayun. Para mas madali natin siyang i-test at dire-diretso, wala nang patigil-tigil. So base sa ating computation, kung meron tayong 259 watts capacity nitong ating power bank, kung i-divide natin siya sa 5 watts na power ng ating 5 watts na ceiling fan, is magagamit natin siya sa loob ng 51 hours. So, if 51 hours equivalent siya is nasa 2 days natin magagamit yung ating 5 watts na ceiling fan. Ngayon naman, punta tayo sa ating actual test.
The next day. Eto guys, ang oras ngayon ay ayan, sakto 10:07 ulit. At ito naman ay nasa 58% na lang. So umiikot pa naman yung ceiling fan, hindi naman siya nag-overheat. So try natin hanggang bukas kung kaya niya talaga ang hanggang 2 days. The next day. Eto guys, umiikot pa rin siya. Ang oras ngayon is 10:53. So bali siya is naka 2 days na, naka 48 hours na, at mayroon pa siyang tirang 12%. And eto na guys, alas 9 na ng umaga. Ayan, 5% na lang, nabiblink na siya. Eto naman, nakakuha siya ng 215 watts at nagamit natin yung ating ceiling fan sa loob ng 58 hours. At mayroon pa siyang tirang 5%. Ayun na guys, nagamit na natin yung ating 5 watts ceiling fan gamit itong ating 70,000 mAh na power bank at nagamit ko sa loob ng 58 hours. At base naman doon sa ating meter, yung aking USB meter, nakakuha naman tayo doon ng 215 watts hour. So hindi niya talaga nakuha yung 259 watts kasi naman nasa 5% pa yung tira dito sa ating power bank. Hindi ko siya talagang dinrain ng sagad-sagad. And kahit pa 259 watts hour talaga yung capacity nito, ay hindi talaga natin siya kayang sagarin or hindi talaga tayo makakuha ng eksaktong 259 watts sa kanya kasi naman nagkakaroon pa tayo ng power loss. Lalo na at yung battery nito is nakaset lang talaga siya 3.7, nakaparallel lang siya. Ibig sabihin nagkakaroon pa talaga ng conversion process dito from 3.7 volts papuntang 5 volts. Kaya kayo na lang yung mag-judge kung okay nga ba itong power bank natin, yung ating 5 watts ceiling fan magagamit ng 2 days mahigit dito sa ating 70,000 mAh. Ganito naman guys yung gagawin natin para magamit natin siya sa TV. So gagamit lang tayo ng ito 12 volts PD or QC trigger. Yan, mabibili siya sa Shopee. Yung link niya sa description below tsaka sa ating comment section. Ayan. Tapos ito sasaksak natin sa likuran. Yung mga modern TV kasi ngayon, meron na siyang 12 volts input dito sa likod. So, isaksak lang natin yan dyan. And then, buhayin na. Okay. So that means guys, kapag ito yung ginamit natin, kahit pa magdamag yan, kayang-kaya niyan. At ilang oras nga ba kayang pagganahin itong power bank na to, itong ating TV na to? Ito kasi is nasa 15 watts. So 159 capacity nito, 159 watts hour divided by 15 watts. Kayo na lang yung mag-divide. Ngayon naman, try naman natin gamitin itong 12 volts na ceiling fan na to dito sa ating power station. Power bank pala. Okay, saksak ko na. Ayan. Working naman dito sa ating power bank. And para naman magamit natin itong power bank na ito dito sa ating Wi-Fi na to, syempre gagamit pa rin tayo ng 12 volts trigger katulad nito. Ayan. Napaka-useful talaga nito guys. Kaya kung bibili kayo ng power bank na merong QC and power delivery, mas maganda bumili na rin kayo ng mga cable kasi marami kayong mapapagamitan. Sa TV, sa electric fan, tsaka dito sa Wi-Fi. So ito isaksak lang natin dito. Ayan, tapos isaksak natin syempre dito sa likod. Then buhayin. Patay yata. Patay pala. O, buhayin ko muna to. So ayan, buhay na. Ayan, gumagana na rin. At ilang oras nga ba natin magagamit yung ating 12 watts na Wi-Fi dito sa ating 70,000 mAh na power bank? So ganun din lang yung gagawin natin. 259 watts hour divide lang natin sa 12 watts ay magkakaroon tayo ng 21 hours mahigit. So ganun din lang guys, yung ating Wi-Fi talagang maximum power niya lang din is 12 watts at possible na bumaba pa doon yung kanyang power depende kung paano natin ginagamit yung Wi-Fi. Kapag hindi tayo ganong nag-upload, hindi tayo ganong nag-download or just social media lang or nakabuhay lang yung Wi-Fi, hindi natin ginagamit, possible na mas mababa pa doon yung kanyang power at possible na mas magamit natin na matagal dito sa ating Wi-Fi. At kung ako ngayon tatanong ngayon, baka possible na magamit natin sa loob ng 1 linggo dito sa ating power bank na to, yung ating 12 watts na Wi-Fi. So ang gagawin ko sa sunod na video ay magagawa din ako ng actual test para mas makita natin kung ilang oras nga ba talaga kaya niyang pagganahin. At ayun nga guys, ang maganda sa power bank na to, talagang kita niyo naman napakalaki ng kanyang capacity. At kung i-compare nga pala natin, ay halos magkasing laki na siya ng capacity nitong power station na ito. Ito kasi is 268 watts hour. Ito naman is 259. O diba, napakaliit ng kanilang pagitan. Itong liit na to, halos katumbas na ng power station na ito.
At yun nga lang, syempre may pangit din sa power bank na to. At yun ay yung kanyang charging power na limited lamang sa 18 watts. Dapat kasi sana paglaki ng capacity is pagtaas din ng charging power para mas mabilis naman siyang ma-full charge. Pero kung pang backup power lang naman is maganda na ang power bank na to, matagal na siyang malobat. Buti na lang talaga at mayroon siyang feature ng QC 3.0 or nakapag-boost siya ng voltage hanggang 12 volts para magamit natin sa wifi, sa TV at maging sa mga ceiling fan. Kasi kung wala nun ay talagang useless din yung kanyang capacity. And ang tanong guys is pwede ba to sa laptop? Well, depende yun sa laptop nyo guys. Kung yung laptop nyo is pwede hanggang 9 volts, 12 volts, or 18 watts, well, pwede to. Pero katulad sa mga laptop na ginagamit ko dito na nasa 60 watts na 20 volts yung kailangan, eh hindi siya pwede kasi hindi kaya ng kanyang power. Para sa akin guys, ang downside lang talaga niya is yung kanyang charging power na limited lamang sa 18 watts. So para sa inyo guys, anong masasabi nyo? Okay guys, ayun lang muna lahat nga pala ng leak na ginamit natin ng itong power bank, nitong ating USB meter, nitong ating QC trigger, tapos itong 5 watts na ceiling fan, tsaka yung 12 volts na ceiling fan, ay ilalagay ko lahat sa descriptions below tsaka sa ating comment section para kung gusto nyo i-check or bumili is mabilis siyang mahanap sa Shopee. And by the way guys, thank you nga pala dun sa mga nag-comment natin, sa mga nag-correct sa akin na meron daw mali dun sa video. Kasi hindi ko talaga siya na-check, basta ko lang siya na-upload, hindi ko siya ganong na-check, kaya marami pa talagang mali. Kaya dinilit ko agad tapos inedit ko yung video ngayon. Kaya mas naitama natin ngayon. Shoutout sa mga nag-correct dyan.